Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan na ating babanggitin para sa ating panalangin. Pastor Estela Jeronimo, Pastor Ted Riba and Family, Pastor Nael Tongco and Family, Pastor Jerry Delagit and Family, Pastor Mike Santos, Pastor Ron and Sister Leonie, Reynosa Family, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng and Sister Ayen, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Msuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Buatis Bartolome Family, Nana Yoli and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carrizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Necha Ijiran, Sister Tricia, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise del Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine de la Cruz and Family, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carrizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Maulawan Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Elodora Medina, Nanay Lionel Lopez, Brother Julius Patigan Family, Sister Fe and MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Bariscat Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sarah Ricardo and Family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito Kabatingan, Brother Gerald de la Cruz, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister D.Y. Apo and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Arsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazara and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulin, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Dr. Frederick Lacson, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragusante, Brother Paul and Anthony Gutierrez and Family, Sister Philomena Togade, Sister Agam Cruz, Brother Ryan Dagdag and Family, Sister Madeline Napalang, Sister Marybeth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Julia Micaela Domingiano, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Reynaldo Moreno and Family, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Sister Aida Quiazon, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abengoza, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Brother Rylan, Sister Jose and Chin Vengua, Brother Shankar Lim, Sister Rosita, Enano Family, Dumo Family, Layag Family. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, sa inyong mga kapatiran, sa Iglesia ng Fiel, at sa inyo mga kapatid ko sa Iglesia ng Pasutamo. At gayon din po sa mga patuloy na nakikibahagi sa gawain ito. Tayo po ay magpatuloy sa ating panalangin at ako po ay muling magbibigay ng talata, mga salita ng Diyos na mayroong pangako. Una po, dito po sa Mateo 21:22 ay sinasabing, ang lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya
ay inyong tatanggapin. Kaya nga po ang paksa natin ngayong gabi, ang panalangin na may pananampalataya. Sa ating pong pananalangin ay kailangan po ay taglayin natin yung pananampalataya. Kasi po pag meron tayong pananampalataya, nagtitiwala tayo na ang ating hinihingi sa panalangin ay ating tatanggapin. At kung tayo ay nagtitiwala sa ating mga pananalangin, tayo po ay may pananampalataya. Naghihintay tayo ng kasagutan ng Panginoon. At narito po ang kanyang mga pangako. Santiago 5:15, tungkol po sa may karamdaman. Ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung nakasala, siya'y patatawarin. Dito po sa talatang ito ay pangako ng Panginoon sa mga may karamdaman. Ano man po ang ating sakit, dito po sa sinasabi ni Santiago 5:15, ang panalangin ng pananampalataya ang magliligtas sa may sakit. Kaya napakahalaga po yung salitang pananampalataya. Na anuman ang ating mga karamdaman, kapag po tayo ay may pananampalataya, ito po ang pangako, ang panalangin ng pananampalataya ang magliligtas sa may sakit. Katulad ko po sa akin pong katandaan ngayon, marami po ako talagang naramdaman na. Pero pagka po ako ay lumuhod at sinabi ko, Panginoon, pagalingin naman ninyo ako. At ang kamay ng Panginoon ay laging nakahanda upang magbigay ng kagalingan. Kaya nga sabi ay, ang magliligtas sa may sakit, ang panalangin na may pananampalataya. At pangalawa sabi, ibabangon siya ng Panginoon. At kung tayo may sakit, ay ito po ang pangakong manalangin tayo na may pananampalataya. At sa ating pananampalataya, sabi, ililigtas niya tayo sa ating mga sakit o anuman ang ating karamdaman. At ang pangakong ito ay sinabi pang, at ibabangon siya ng Panginoon. Hindi lamang tayo makakaramdam ng kagalingan. Ibabangon po tayo ng Panginoon mula sa higaan. At sabi pa rito ay, at kung nagkasala, siya'y patatawarin. Bakit po sinabi kung nagkasala, siya'y patatawarin? Kasi po kung minsan, ang nagiging sanhi ng ating mga karamdaman ay hindi po tayo nagiging maingat. Sabi nga, ang katawan natin ay lulatiin dahil ito'y templo na Espiritu Santo. Madalas po ay ang ating mga katawan ay napapagod na, hindi pa tayo nagpapahinga. Ang ating katawan dapat ay luwalhatiin. Gusto po ng Panginoon na tayo ay mayroong kaginhawahan. Kaya nga po, itong pangalawa ay pangalawang pangako na ang panalangin na may pananampalataya ang magliligtas sa may sakit. At ngayon pong gabi, nakapagpatuloy po ako na ipahayag o magpahayag muli ng mga salita ng Panginoon bago tayo manalangin. At sa katotohanan, ang sabi dito, ang panalangin na may pananampalataya ang magliligtas sa may sakit. Sa totoo lang mga kapatid, siguro po ito'y sa katandaan ko na. Kanina lamang ay parang umiikot ang aking paningin, nahihilo po ako. At sa pagbangon ko, nahihirapan po ako. Pero sabi ko, Panginoon, pagalingin niyo naman ako. Paginhawahin niyo po ako muli. At ito pong panalangin na may pananampalataya ang magliligtas sa may sakit. Kasi kung hindi po ako pinagaling ng Panginoon at pinalakas, hindi po ako makapagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi ko po maipagpapatuloy itong ating panalangin. Kaya nga po, mga kapatid, ito pong pangakong ito na ang panalangin na may pananampalataya ang magliligtas sa may sakit. At sabi dito, ibabangon siya ng Panginoon. Totoo po, narito po ako. Ibilangon po ako ng Panginoon upang muling makapagpahayag ng salita at upang tayo ay magpatuloy sa ating panalanginan. At ang pangatlo ay tungkol naman sa ating
nararanasang mga kahirapan. Sa Pilipos 4:19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa mga kayamanan, ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Sa kahirapan natin, di po ba? Tayo ay hirap ngayon sa mga bayarin, sa mga bilihin, at sa pakiramdam, parang hindi po kakasya ang ating budget. Ito po panghawakan natin, pagtiwalaan natin, na buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos. Ang sabi rito ay, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. Pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang kaluwalhatian. Ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ito po ay pinangako ng Panginoon para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesus. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan. Kung po sa panong ito ng kahirapan, sabihin na natin tayo ay nagigipit, nahihirapan tayo ngayon sa mga bayarin, sa malalaking binabayaran natin ngayon, sa malalaking halaga ng bilihin. Sasabihin po natin talaga kulang ang ating budget. Pero ilagay mo sa iyong kamay at sabihin mo, Panginoon, basbasan po ninyo ang halagang ito sapagat ako ay nagtitiwala sa inyo na buhat sa inyong kayamanan ay pupunan nyo ang bawat bagay na aking kailangan. Pupunan ng Diyos ang ating pananampalataya. Pupunan ng Diyos ang maliliit na halaga ayon sa ating pagtitiwala sa Kanya. Kaya, ano katangian ng Panginoon na gagawin niya sa atin dito sa Pilipos 4:19? At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. Ano ba ang kailangan natin? Number 1, kailangan natin, padagdagan natin sa Panginoon ang pananampalataya. Madalas kasi kulang tayo ng pagtitiwala sa Panginoon. Ako lang na ating pananampalataya ay pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Tandaan po natin, tayo ay dumaraan sa kagipitan, sa kahirapan, pero ang sabi po rito, pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan. Ano katangian ng Panginoon? Nasa kanya ang kayamanan ng kaluwalhatian. Nasa kanya ang kayamanan na ating kinakailangan. Kulang, na totoo lang, sa kahirapan po ng buhay. Ang budget natin ay sa mahal na bilihin, sa mataas na babayarin, ay sasabihin natin kulang. Pero sabi dito, buhat sa kanyang kayamanan, pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. Number 1, pupunan ng Diyos yung ating pananampalataya. Alam ng Panginoon, kulang ang ating pananampalataya. Alam ng Panginoon, kulang tayo sa pagtitiwala. Kaya nga, ang pangako dito ay, sabi rito, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. Number 1, pupunan niya ang ating pananampalataya upang ating maangkin at pagtiwalaan na ang bawat kailangan natin ay pupunan niya ayon sa mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Mahirap at pahirap ng pahirap, pero ayon sa kanyang kayamanan, sa kanyang mga kayamanan, sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus, upang mabigyan natin siya ng kaluwalhatian, ay pagtiwalaan natin to, napupunan ng ating Diyos ang bawat kailangan natin. Kailangan natin ang pananampalataya. Kailangan natin ang nagtitiwala. Kailangan natin ang manalangin at angkinin ang mga pangako ng Panginoon. Buhat sa kanyang mga kayamanan. Ang sabi dito, pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan. Hindi po ba, sino ba ang may-ari ng langit at lupa? Hindi po ba ang Panginoon? Nasa kamay ng Panginoon ang lahat ng ating kailangan. Kaya nga po, ang
mga salitang ito, itinuturo ng Panginoon. Huwag tayong mag-alinlangan. Huwag tayong mabalisa. At ang ating laging gawin, manalangin na may pananampalataya. Magtiwala sa katapatan ng Panginoon. Magtiwala na sa kanyang kayamanan ng kaluwalhatian, pupunan ng ating Diyos ang bawat kailangan natin. Pupunan. Mga kapatid, ano yung kulang natin? Ano yung pangailangan natin? Sabihin na natin kasi ang hirap ng buhay. Pero, itong mga pangakong ito, ang Diyos ang may pangako. Ang Diyos kailanman ay hindi nagkakamali. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Di po ba nakakagalak? At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. Mga kapatid, magkaisa po tayong pagtiwalaan natin ito. Ang bawat kailangan natin ay pupunan ng ating Diyos. Tayo po ay manalangin at magtiwala po tayo na ang lahat ng pangako ng Panginoon, siya ay tapat magpakailanman. Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Salamat sa inyong mga salita na ang lahat ng bagay na aming hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay aming tatanggapin. Kaya nga, Ama, patuloy ko pong hinihingi sa gabing ito ang panalangin para po sa may mga karamdaman. Aming Ama, umaasa nga po ako na ang panalangin na may pananampalataya ang magliligtas sa may sakit. Lahat po na may karamdaman, hipuin nyo, Ama. Magdala po kayo sa kanila ng kagalingan, kagamutan. Paginhawahin nyo po at ibangon sila sa kagbanig ng karamdaman. At ako po ay natitiwala sa katapatan ng inyong mga pangako. Kayo'y magdadala sa kanila ng kagalingan at kagamutan. Patuloy ko po ang idinadalangin ang bawat iglesia, mambanal. Pagpalain nyo ang iglesia ng Piel sa bawat pangailangan. Sila po ay inyong tulungan sa kanilang apong pangailangan, lakas, spiritual, physical, at sa pangailangan nila sa bawat araw. Sila po ay abutin nyo at tulungan nyo. Pagpalain nyo rin ang mga kapatiran sa iglesia ng Pagsantamo. Lahat po na nangangailangan ay abutin nyo. Ang nangihina ay bigyan nyo ng kalakasan, at ang lahat ng nagigipit, Panginoon, tulungan nyo po sila na ang mga pangailangan mula sa inyong mapagpalang mga kamay, sila po ay inyong aabutin at tutulungan. Ang kalakasan espiritual, ang kalakasan ng physical na pangatawan, at sa bawat pangailangan, Panginoon, ako po ay umaasa na ang lahat ng inyong mga pangako, dapat kayo na ito po, Panginoon, ay inyong gagawin sa bawat isa sa amin, sapagkat kami, inyong mga anak na ipinagmamalasakit. Ama, ako po ay nagtitiwala. Ibinigay niyo ang mga pangakong ito upang sa panahong ito, lahat kami magkaisa ng Espiritu. Ang lahat ng aming hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay tatanggapin namin. Hinihingi ko po, Panginoon, abutin niyo ang kahirapan ng mga kapatiran. Hinihingi ko po, Panginoon, sa bawat iglesia na may karamdaman, patuloy po kayong magdala ng kagalingan at tulungan niyo po, Panginoon, sa panahong ito na kami ay magkaisang magtiwala sa katapatan ng inyong mga pangako. Tutulungan niyo kami sa lahat ng aming mga pangailangan, spiritual man, material o financial, sapagkat ang inyong mga kamay ang siya namin pag-asa na magbibigay sa amin ng lahat ng aming mga pangailangan. Ama, marami pong salamat. Ang lahat ng kapurihan at kalwalhatian ay akin pong inihandog sa inyo. At ang lahat ng ito, Ama, ay aking hinihingi. Ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kagapayan, matatagpuan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming ninanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ninyong dakilang pangalan. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan,